nagkaroon po kami ng pag-uusap ni Ate Melissa na gusto niyang bumalik sa diet para makita si Biancy at Edo bago siya bumalik ng ibang bansa. So doon din po sa pag-uusap namin, nabanggit po namin na baka ito na yung chance na mapag-usap namin si Biancy at Edo. So nagkaroon ng date kung kailan na uwi namin hanggang kinontak po ni Ate Melissa si Edo na babalik kami at uuwi ng diet. At kasama po doon na gusto namin na mapag-usap silang dalawa. Ang sagot lang po ni Eds ay kung willing siya, si Biancy, para matapos na ang kaguluhan, gagawin ni Eds na makapag-usap. Sinabi po namin na gusto namin po talagang mapag-ayos po talaga sila na kahit hindi po para ibalik ang EDSI, hindi po para ibalik ang lab team, hindi po para ibalik kung ano man ang dapat ibalik. Ang tanging gusto lang namin ay magkaayos silang dalawa. Yun lang po ang intention namin, wala nang iba. Gusto lang po naman din talagang iparamdam ni Eds kay Biana kahit na anong mangyari, iwan ka man ng iba, ito pa rin siya, nagmamahal sa kanya at nagmamalasakit. At yung mga taong nandun ngayon na nakapalibot sa kanya, yun yung mga taong nagmamahal sa kanya. Yun po yung pinaparamdam ni Eds nung time na yun kay Bian. So nakikinig naman po si Bian at may times na sumasagot po siya. So meron lang pong nasabi si Eds na ikinagalit ni Bian, hindi niya nagustuhan, kaya tumayo siya papalayo sa motor. Naglakad siya papalayo. So, sinundan at sinusuyo pa rin ni Eds na para makapag-usap sila ni Biancy. At matapos na rin yung kaguluhan sa paligid. And nakita namin si Eds na hinawakan si Bian at nagpunta sa gilid ng boulevard para makapag-usap sila. Pero wala pong physical na nangyari or sakitan na nangyari. Hanggang makarating sila sa gitna ng kalsada at doon inaalalayan para itabi ni Eds si Biancy. So, wala pong harassment na nangyari. Wala po. So, sa dulo ng paglalakad nila, andun sila at Tatay Beran. So, dun po, sumakay po si Biancy sa tricycle. Then, bumalik po sila Tatay Beran sa pinatatayuan namin kung saan nakaparking motor. Pero hindi po nakita yung susi kasi uuwi na rin po sa nila. Nagalit po si Tatay Beran sa amin at pumalipas na ng andar. Tapos po, kami po nila Ate Melissa sumakay na sa sasakyan ni Eds. So, yun pala ang nangyari. Taliwas sa sinasabi ng mga anti-kalingap. Taliwas doon sa mga sinasabi ng mga epal na wala naman doon sa lugar mismo kung saan ito nangyari. Sabi ko nga, magsisinungaling lang din kayo, gagawa ng kwento, hindi pa totoo. Dapat yung totoo pag nagsisinungaling kayo. Diba? Well, hindi naman yan ang pag-uusapan natin. At dito sa sitwasyon na ito, malinaw na ito po ay setup. O, kahit pa sa sinasabi ng sponsor na ito ay nagkamali sila nang hindi nila ipaalam kay Biancy. Sa tingin ko dito, nung iniisip pa lang nila ito, pinaplano, wala na silang plano na sabihin kay Biancy. Ang sinabihan lang nila, si Kalingap Edu. At ang sabi ni Kalingap Edu, ano sabi? Kung papayag daw si Biancy, walang problema sa kanya. That would only mean na alam ni Kalingap Edu, posibleng hindi pumayag si Biancy. Kung papayag, wala daw problema. Alam nila na hindi po basta-basta ito sasama. Kaya nga, hindi na lang po sinabi. Maganda man ang kanilang intensyon, kung maganda man, mali po yung kanilang naging pamamaraan. Dahil kumbaga sa batas, nilagay po nila ang batas sa kanilang mga kamay. Ang lupit. Sinundo, pumunta sa isang restaurant, tinawagan si Kalingap Edu, nagkita, kahit papano, nakapag-usap, kahit na nagulat siguro si Biancy, o hindi pala siguro, nagulat talaga yon. Na-shock, pilit daw na kinukuha nitong si Biancy yung susi ng motor. Para siyempre, obviously, umalis. Kumbaga para kasing natutunaw siya, para siyang na-corner at pakiramdam niya, siya po ay ipinagkanulo ng kanyang pinagtitiwalaan na sponsor. At yun nga, nakuha daw yung susi, lumabas, sinundan nila, ipinaliwanag at kumalma naman daw. At pagkatapos pumunta sila sa isang lugar na kung saan nakapag-usap pa rin. Ito pong sila Kalingap Edu at si Biancy. At napapanood nila, nakikita nila. Doon sa lugar na kung saan nakaupo si Kalingap Edu, kung hindi tayo nagkakamali, baka bagas-bas ito, no? Doon sa bato na upuan. Tapos nakaupo si Biancy sa motor. At umaasa na yung kanilang pag-usap ay magkakaroon ng magandang resulta. Dahil nagsasalita din naman daw si Biancy kahit papano, no? Nagkakaroon sila ng conversation. Pero ang nangyari, dumating yung pagkakataon na para daw may kinagalit itong si Biancy. Parang na-disappoint, parang na-provoke doon sa sinasabi ni Kalingap Edu na hindi naman nila binigyan ng paliwanag o tinanong kung ano po yung sinabi ni Kalingap Edu na ikina-upset, ikina-provoke nitong si Biancy para mag-walk out. Kaya nga sinundan daw ni Kalingap Edu dun sa kalsada at itinabi
habang siya po ay nagpapaliwanag. Dahil siyempre, baka kung anong mangyari. No? Hanggang sa makarating sila, naglalakad siguro, papunta doon sa kinaroroonan, no, ni Tatay Beran. At doon nga nag-aantay po ito pong tricycle at maayos po na inihatid. Sumakay sa tricycle at pagkatapos umalis. At sa kanilang pag-alis, siyempre nadaanan nila yung lugar ng sponsor at dito daw ang sabi ng sponsor, galit daw sa kanila si Tatay Beran. So to make the story short, walang mabuting nangyari. Sablay po ang mission. Kumbaga, mission failed. So nandito na tayo ngayon. Ang iniisip ko lamang ngayon, ano kaya yung sinabi ni Kalingap Edu kung bakit po umalis si Beyonce? Kung bakit na-provoke? Kung bakit nagalit? O kung bakit nainis? Ano sa tingin ninyo yung binanggit ni Kalingap Edu? Na dapat sana makakapag-ayos sa kanila, pero iba po ang nangyari. Ito lamang ang aking nasa isipan. Marahil sa kanilang pag-uusap, nabanggit po ni Kalingap Edu na okay naman sana, yung sitwasyon maayos naman sana, kaso yung nanay mo panay ang salita. Yung nanay mo ang nagpapalala ng sitwasyon. Yung nanay mo hindi natigil sa kakasalita, kaya nagkagulo-gulo tayo, kaya nandito tayo ngayon. Siguro, yun ang isa sa nabanggit marahil ni Kalingap Edu. Hindi ako sigurado Ito po yung isa sa tingin ko makakapag-provoke para kay Beyonce para po mag-react ng ganon. Para magalit, para mainis, para po mag-walk out. Para tapusin ang kanila pong conversation ng mga oras na yon. Kasi malinaw sa atin, ang sabi nga ni Beyonce nung nakaraan, na kapag meron daw yung muyurak o nagsasalita o nambabas sa kanyang nanay, ipagtatanggol niya ito. Ipagtatanggol niya ang kanyang pamilya. Ibig sabihin, baka sakali, baka lang, na may nasabi si Kalingap Edu laban sa kanyang nanay. Laban sa nanay ni Beyonce, laban sa kanilang pamilya. O kung anumang sinasabi ni Kalingap Edu na kahit pinapaliwanag niya ito, baka hindi natanggap ng maayos nito pong si Beyonce. Pangalawa, posible rin na bahagi ng kanilang pag-aayos na posibleng sinabi ni Kalingap Edu kay Beyonce ay mag-apology din ito pong si Beyonce in social media. Baka ganun. Parang, what? Who you? Ba't ako mag-apology? Kasalanan mo yan. Diba? Parang ganun Marahil, yun ang ayaw gawin ni Beyonce. Yung pare-parehas po silang humingi ng tawad, no? Personally, at ganun din naman in public. Para magkaalaman ng lahat. So, dito sa pagkakataon na yan, marahil ayaw gawin ni Beyonce. Marahil siya po ay tumatanggi. Baka kasama na rin dyan yung pag-aatras ng kaso sa kanya kung sakaling may kaso man. Baka sinasabi ni Kalingap Edu ay iurong na lang, pag-usapan na lang, at aminin na wala pong katotohanan yung mga ipinaparatang kay Kalingap Edu. Baka siguro ganon, baka lang hindi po tayo sigurado. Kaya ano sa tingin ninyo, no? Okay na sana. Bakit sumablay pa? Okay na sana, nag-walk out pa lalo. Mas lalong nagalit ito pong si Beyonce. Okay na sana. Kaso, hindi naging okay. Okay na sana. Kaso, sana lang. Posible na yun po yung mga nasabi ni Kalingap Edu kay Beyonce. Hindi naging successful. Ano sa tingin po ninyo? Well, kung di ko pa alam wala naman kayong pakialam dyan kung ano yung talagang sinabi. Dahil ayaw nyo na rin naman na magkasama pa yung dalawa. Hindi ba? Wala na kayong pakialam dyan. Wala lang, nasabi ko lang, naboboard ako, gusto ko lang makimarites. Wala naman ako pakialam dyan kung tutuusin din. Nasa sa inyo din po yan. At least meron din tayong kahit papano na pag-uusapan. Yun lang. Meron lang pong nasabi si Eds na ikinagalit ni Bian, hindi niya nagustuhan. Kaya tumayo siya, papalayo sa motor. Naglakad siya papalayo. So sinundan at sinusuyo pa rin ni Eds na para makapag-usap sila ni Beyonce. At matapos na rin yung kaguluhan.